Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po. Sana ay nandyan na kayo. Muli ay dadako po tayo sa pagbibigay natin ng pagkakataon sa ating mga sarili na magbasa naman ng mga talata ng banal na kasulatan. Pagkatapos ng ating maghapong pagtatrabaho, pagkatapos ng mga iba't ibang bagay na ating ginagawa. Pagtuunan naman natin ng pansin ang mga salita ng Diyos na mababasa natin sa Biblia. Ito po ay aming iniaalok sa inyo sa tuwing sumasapit ng alas 8 ng gabi. Samahan niyo po kami dito sa UN Television para nang sa ganon ay magkaroon naman ng puwang sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Hindi ho ang inaalok namin ay ang pagbabasa ng mga malalaswang basahin o kung anumang mga bagay na hindi naman makakatulong sa ating mga pamumuhay, kundi ito'y mga salita ng Diyos na matutunghayan natin sa banal na kasulatan. Kaya sa gabing ito, ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa ng aklat ni Marcos. Nasa Kapitulo 8 na po tayo. Noong nakaraang linggo ay nahinto po tayo ng Kapitulo 7. Kaya ngayong gabi ay umpisahan po nating basahin ang chapter 8 ng aklat ni Marcos. Kapitulo 8. Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao at wala silang mga kain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw nang sila'y nangatira sa akin at walang mga kain. At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipang lupaypay sila sa daan, at nagsipang galing sa malayo ang ilan sa kanila." At nagsisagot sa kanya ang kanyang mga alagad, "Paanong mabubusog ninuman ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako?" At kanyang tinanong sila, "Ilang tinapay mayroon kayo?" At sinabi nila, 7. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa, at kinuha niya ang 7 tinapay, at pagkapagpasalamat ay pinagputol-putol niya at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ihain sa kanila, at inihain nila sa karamihan. At mayroon silang ilang maliliit na isda, at nang mapagpala ang mga ito, ay ipinag-utos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. At sila'y nagsikain at nangabusog, at kanilang pinulot ang lumabi sa mga pinagputol-putol na 7 bakol na puno. At sila'y may mga 4,000, at pinayaon niya sila. At pagdakay lumulan siya sa daong na kasama ang kanyang mga alagad, at napasa mga sakop ng dalmanuta. At nagsilabas ang mga Fariseo, at nangagpasimulang makipagtalo sa kanya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit na tinutukso siya. At nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu, at nagsabi, "Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito." At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay, at wala sila kundi isang tinapay sa daong. At ipinagbilin niya sa kanila na nagsabi, "Tingnan ninyo, mangag-ingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes." At nangagkatwiranan sila rin na nangagsasabi, "Wala tayong tinapay." At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Bakit nangagbubulay-bulay kayo, sapagkat wala kayong tinapay?
Hindi pa ba ninyo napaghahalata, ni napag-uunawa man, nangagmatigas na baga ang inyong puso? Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? At mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? At hindi baga ninyo nangaaalala? Nang aking pagputol-putulin ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang inyong binuhat? Sinabi nila sa kanya, 12. At nang pagputol-putulin ang 7 tinapay sa 4,000, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo? At sinabi nila sa kanya, 7.